mo po kami, pakainin mo po ang aming mga uhaw at pagod na kaluluwa. Yes, Lord. Salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good. Yes. Unang Thessalonica 4:13 to 18. Yan. Basahin natin yung ating pinakahuli nung nakaraang yan para tutuloy-tuloy ulit tayo. Unang Thessalonica 4:13 to 18. Yan. Ako na, Kuya Jose. Ako na. 4:13 to 18. Mga kapatid. Nice, yeah. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid kay Kristo, mga mananampalataya. Yeah. Nais namin na malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Amen. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Yes. 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Yeah. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. At pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Take note ha, alapaap ha. Babalik tayo mamaya dito sa ating yung ating parang drama pa tawag din sa ating ginagawa na to. Rod, ano tawag din sa ating yung mayroong mga dito, yung ating ginagawa, yung may mga nakatayo. Parang Demonstration, dula. ayun, Sasadula. pagsasadula. Yeah. Para mas malinaw. Tayong mga natitira pa ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ano nyo, Tignan nyo itong ginagawa natin, Itong ating ginagawa na ito na pagsasatula, ito ang punot dulo, ito ang pinakabuod, ito ang pinakapuso ng mabuting balita tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos. Yeah. Si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling babalik, at kahit ikaw ay patay man o buhay sa kanyang pagbabalik, tayo'y makakasama sa pagsalubong kay Jesus. Okay, ibalik natin yung mga nandito nung nakarang linggo. Pwede ba? Bumalik na. Doon na tayo sa bumalik na ang Panginoon. At dito na yung Okay. Sige. Kulang Maraming kulang. Tawag ako dito. Halika. 1, 2, 3. Parang ganyan. Halika. Okay. 6 na tao dito. 6 na tao dito. 1, 2, 3. 6. Pastor, doon ka muna nga muna ikaw yung dalawa ni Pastor. Pati ikaw. Kuya Edwin, dito ka muna. Dito ka muna. Dalawa pa rito, dalawa. Parlan, halika. Kayong dalawa, dali. Dito ka. Kulang pa yan. Okay, 2 tao. Isang sumampalataya, isang hindi. Ayun na pala Teka ha. Dito ka muna ulit. Dito ka. 3. Dito ka. Dito muna. Dito ka muna. Isa pa. Ikaw. Dali. 3 tao yan 3 tao. Si Lazaro, yung mayaman. Ito naman yung isang hentil na namatay. Kamamatay lang nito. Sabihin natin, kunwari, wala naman dito yung matanda Kunwari, ito yung matanda na tumanggap kay Kristo. Ito yung tumanggap kay Kristo, Tumanggap kay Kristo, yung matanda namatay. Tumanggap pa kay Kristo, sumampalataya. Teka, 3 pa. Kayong 3. Dali, kayong 3. Okay?
Dito ka naman. Ito yung kakamatay lang ha. Panahonan natin ngayon to ha. Ito yung kwento ng Panginoon, yung mahirap, mahirap. Mayaman. Okay? Ito yung kakamatay lang na matanda, nandito nung nakaraang linggo. Kakamatay lang, pero hindi pa siya patay, hindi ko pa nabalita patay, na-stroke pa lang, nasa ano. Sabihin na natin, namatay na. Ito naman, ang pangalan mo, Marinoy? Si Romel, sabihin natin si Romel, namatay din ito, pero hindi ito sumasampalataya kay Kristo. Ayaw niya kay Kristo. Sabihin natin na ayaw niya kay Kristo. Yun, maraming dahilan. Ayaw niya, hindi niya maintindihan si Kristo. Gusto niya yung kasamaan na ginagawa ng kanyang katawan. Sample lang to, Romel ha. Si Romel ay adik sa paglalasing, sa droga, sa babae, lahat ng kasalanan nasa kanya. Ayaw niya ng tagapagligtas. Okay, unahin muna natin itong si Lazaro na matay. Teka, wala pang tao dyan eh. Ba't nagkaroon agad dito ng tao, no? Alay, alis muna kayong dalawa. Ikaw, kayong dalawa. Ikaw yung Espiritu ni Kristo. Yan. Ikaw yung nandito sa tinanggap nito. Tumanggap kay Kristo. Nandito ka, dito sa linyada na to. Tinanggap mo si Kristo. Yan, nandiyan ka sa mga mananampalataya. Andiyan ka, tsaka kay Lazaro. Ikaw naman, espiritu ng kasamaan na dumadaya. Dito ka pala. Kadaigdig ka. Kasi wala ka dyan sa ano. Ikaw yung espiritu ng kasamaan na dumadaya sa daigdig nito sa mga taong ayaw kumilala kay Kristo. Dito, tumayo ka rito. Ganyan ka. Kasi ang demonyo, tinanong siya ng Diyos, nasaan ka? Sabi ng demonyo, ako'y nagpagala-gala sa buong daigdig. Parito ako, naghahanap ako ng masisila. Yeah. Ito, hindi naman mukhang demonyo to eh. No? Sabi nito, kaya ako. No? Sabi ng demonyo sa John chapter to, ang diablo ay naparito upang ang tao ay dayain, saktan, patayin, nakawan. Ayan, yan ang diablo. Ang espiritong naghahari sa daigdig nito, ang Diyos ng kasamaan. Ito, bansay ko ba? Sige, Mag-iingat namin pagbantay. Ang diablo, ang kaaway nyo ay parang layong umatungal, aligid-aligid at naghahanap ng masisila. Naghahanap ng masisila ang trabaho ng diablo. Ang sa pantrabaho niyan, siya ang espiritong naghahari sa daigdig na ito na dumadaya sa isip ng mga taong ayaw kumilala kay Kristo. Yeah. Okay. Yan ang diablo ha. Namatay si Lazaro. Sabi ng Panginoon, inilibing yung katawan daw sa libing. Dali mo, upuan mo. Kasi pupunta ulit tayo sa nilibing. Yung kanyang kaluluwa at espiritu pumunta kung saan naroon si Amang Abraham. Ayun si Abraham, ayun nakapula. Doon ka, sa langit. At namatay rin na mayaman, inilibing din, libingan. Doon sa libingan ng pisikal na katawan. Kaluluwa, espiritu, nagpunta naman sa daigdig ng patay dito. Okay, sabi ng mayaman, Amang Abraham! No, hindi yung pisikal lang nagsalita, yung kanyang kaluluwa at espiritong napunta sa daigdig ng patay. Sabi ng mayaman, ako'y naghihirap sa lugar na ito ng pagdurusa, daigdig ng patay. Pwede ba po si Lazaro ay idasaw? Kung nailala nyo ha, puro verse to ha, hindi to katangisip ha, binabalik ko lang natin, tutuloy natin. Kasi napakasarap pag-usapan ito. Ito ang pundasyon ng pananampalataya, ito yung pinakapuso. Kaya napakahalaga to, maunawaan ninyo ito. Kasi ito yung mangyayari. Ang Espiritu Santo, pag yan ay dumating, yan ay maghahayag ng mga bagay na mangyayari. Alright? Si Abraham, namatay naman ngayon itong isang mananampalataya ni Kristo. Paano siya sumampalataya? Walang mananampalataya kung siya'y walang narinig, walang mangangaral kung wala siyang maririnig, at walang mangangaral kung walang isinugo ang Diyos. Okay, nangaral si Kuya Sok, tinanggap si Kristo, ayun si Kristo, namatay rin. Okay, libingan ka rin. Yung pisikal na katawan lahat, libingan. Yung kaluluwa at espiritu ng namatay na sumasampalataya, kasama ng espiritu ni Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang daan papunta sa langit. I am the way, I am the truth, and I am the life. Kaya makakapunta sila sa langit, hindi sila maliligaw. Namatay, hindi ka kayo dalawa, katawan, kaluluwa, espiritu, kasama ni Kristo. Tumanggap kay Kristo sa langit. Sa langit, doon sa langit. Okay, sa langit, andyan ang Diyos, Espiritu ng Diyos, andyan yung katawan ni Kristo na muling nabuhay, andun din si Abraham.
material, puro ito spiritual sa langit. Pero ang Panginoon, meron na siyang tinatawag na katawang nabuhay muli. Babasahin natin mamaya anong uri ng katawan meron roon. Si Abraham, andyan ang kaluluwa at espiritu ng namatay na sumampalataya, pati yung sumampalataya, panahon ni Abraham. Sumampalataya, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Kaya't siya itinuring ng Diyos na matuwid. Oray, Diyos, matuwid. Bakit sumampalataya? Panahon pa lang ni Abraham, wala pa ang Panginoon, may nangangaral ng tungkol kay Kristo. Yeah. Okay, itong isa, nangaral si Kuya Soseng, napakaraming nangaral naririnig. Maaring tinatakpan niya yung tenga niya, ayaw niyang makarinig, ano? Mamaya nga, meron kami bibistahin sa kulungan, no, Kuya Soseng, no? Meron kaming kasamang isang napakalupit ng kanyang sinapitan. 9 years old siyang bata. Kwenta ko lang saglit, ha? Ang nanay, tatay, mga kapatid niya, pinatay lahat. Kasi nagkaroon ng awayan sa kanilang lupa. Siya na lang natira, 9 years old. Tumakas siya. Paglibot-libot na siya sa kalye, hanggang nakarating siya ng Maynila. 9 years old, walang alam, kundi walang nakakaalam ng nangyari sa kanya kasi hindi na alam kung saan siya naroon ng mga kamag-anak niya kasi sa takot niya. Hanggang siya nakarating siya ng Maynila, ang trabaho niya magnakaw. 9 years old pa lang siya, puro nakaw. Labas-pasok siya sa kulungan, 20 times siya nakulong. Kasi nga, yung mga tao hindi naman alam bakit yung bata ay nagnanakaw. Pag nagugutom daw siya, pati yung mga nagtitinda ng balot, ng ano, nilalantakan niyang kainin. Hanggang siya nakulong. Pinakahuli niyang kulungan, ang ninakawan niya ay isang huwes, judge, isang abogado. At siya nakulong ng mga 2 taon higit, pinakahuli. At doon sa kulungan na yon, doon siya nakarinig ng salita ng Diyos. May nangaral. Nung una, ayaw niyang pakinggan, tinatakpan niya yung tenga niya. Pag siya nakakarinig ng nangangaral, sinasabi niya, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Sabi niya lagi sa Diyos, kung ikaw ay mabuti, ba't ganito buhay ko? Ako na yung pinakakawawang tao. Yung damit niya, 2 taon na halos. Wala nang kulay eh, sabi niya. Labas na nga yung ari ko eh, sabi ko, walang magbigay sa akin damit. Pagkain, minsan ako'y tagalinis ka nung kulungan. Yung mga dumi ng tao, ako tagalinis. Sa akin nila napunta lahat ng trabaho hindi nila. Kumisang kakain siya, yung kamay niya, puro tae. Dadampot niya lang ng tinapay. Isang araw, kinig siya sa salita ng Diyos. At kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, O Diyos, kung ikaw ay mabuti, ikaw ay totoo, bakit wala akong makain? Yung oras din na yun, may nagabot sa kanya ng pagkain. Sumunod, Diyos, kung ikaw ay mabuti, bakit ganito damit ko? Sabi niya kasi, baka ano lang yun, naawa lang sa akin. May nagbigay sa kanya ng damit. Hanggang sa kaduluduluhan, 2 taon siyang nakulong, wala siyang hearing. Isang araw, dumating yung nangangaral, kasama yung warden, may hearing ka, yung gano'n. At nung siya nagkaroon ng hearing, dahil siya nakakilala na sa Panginoon paunti-unti, no, dati siya ay utusan, pagmula nung siya nakakilala sa Panginoon, unti-unti niyang nakikilala ang Diyos, sabi sa kanya ng warden, mula ngayon, itong si Kilat ang pangalan. Mula ngayon, sabi ng warden, wala nang mag-uutos dito. Magbabasa na lang siya ng Bible at mananalangin. At yung kanyang hearing na ang ninakaw niya, 200,000, abogado pa. Tsaka barel, yung bag. Yung huwes, biyanan pa pala ng abogado. Nako! Pagdating niya doon sa hearing, sabi niya, attorney, aaminin ko po yung pagkakasala ko at pagbabayaran ko dahil nakakilala na ako sa Panginoon. Di ngayon, inalam, bakit siya nagnakaw? Sabi niya, kinuwento niya, siya pala ay sa Mindanao, nagkaroon ng awayan yung kanilang pamilya, yung kanyang buong mag-anak, minasak niya. At siya ay tumakbo, hanggang hindi na siya bumalik pa. Tatakot niya hanggang nakarating siya ng Maynila. Sa kulungan, siya ay nakarinig ng mabuting balita. At sabi sa kanya ng huwes, mula ngayon, laya ka na. No? Yung mga, palakpakan natin ang Panginoon. Yung kasama niyang mga pulis na escort niya, sabi niya, nag-iiyakan yung mga pulis. Sabi nila, ngayon lang kami naka-experience ng isang katulad mo na ganyan, lumaya. So, magmula noon, hanggang ngayon, tagal ng pangyayari ito, 10 taon na yata mahigit.
Ang trabaho nitong batang ito ngayon, mangaral. No? Ano na siya ngayon? 30 na yata siya ngayon. Mahigit na, medyo may edad ako ng konti. Mangangaral siya ng mabuting balita. Doon sa mga walang pag-asa, wala nang inaasahan. Kasi siya, wala na siyang inaasahan. Sabi niya, wala na. Gusto ko nang mamatay. Gusto na niya nga niyang mamatay eh. Sabi niya, kung merong Diyos, ba't ganito buhay ko? Ayoko na mabuhay, sabi niya. So, mamaya dadalawin namin mga preso. Kasama natin si Tordante. Okay, balik tayo rito. Ang isang taong ito'y nadaya ang kanyang pag-iisip ng Diyos ng kasamaan. Ayaw niyang kumilala kay Kristo. Namatay rin. O, doon din, sama-sama yung katawan sa libingan. Kasi kahit ikaw ay banagan, kahit ikaw ay doon ka sa libingan ng, isa lang ang libingan natin Kung hindi public cemetery, ang mayari pala niyang public cemetery, mga Catholic na kayo sa Catholic. Kung ikaw ay may pera, diyan ka sa lab. Edwin na. Wala sa hate. May pera ka konti, sa lab ka. Wala. Pag wala, daw kahungkang ka lang. Apartment. Okay, lahat ng yan nasa libingan. Itong espiritu ng kasamaan dyan ka, pag-alagala kayo. Nandito ka sa daigdig. Kaya ang tawag sa'yo, fallen angel Kasi dati yan, angel, nandun yung dati sa langit. Ang daming aliporis niyan, 1/3. Andyan ngayon nga, kasama kahalubilo natin yan. Mamaya makikita natin anong ginawa ng Diyos dyan. Bababae, ngayon. Sabi dito sa ating binasa, Yososay nga, ulit, Yososay, pakibasa mo nga, mabilis lang. Mabilis lang, Yososay. Yung unang Thessalonica, 4:13 to 18. Okay, 4:30, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Hod! Ayun na, namatay na. Mga kapatid, kausap tayo Tayo, mga mananampalataya, kausap ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ayaw ko kayo mawalan ng pag-asa. Gusto kong malaman niyo ang tungkol sa mga sumasampalataya na namatay na. Ayun, patay na. Ayun ang kaluluwa. Ayun ang kaluluwa at espiritu. Ayun ang kaluluwa ng hindi sumampalataya. Teka, sino ito? Yung hindi sumampalataya, doon ka. Doon kayong dalawa, katawan, espiritu, hindi sumampalataya. Wala si Kristo Paano kung makakapunta sa langit? Hindi mo alam kung paano pupunta ron. Si Kristo, wala. Doon sa kadaigdig ng patay. Daigdig na mga patay. Mamaya malalaman natin saan niyang pupunta. Anong gagawin ng Panginoon dyan? Alright, Kuya Sasang, tuloy. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Si Jesus namatay, muling nabuhay. Naniniwala din Wala tayo. na yung libingan. Naniniwala din tayo. Bubuhayin ng Diyos ang lahat ng Bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay, ng mga namatay na sumasampalataya. na sumasampalataya. Hoy, Kuya Sasang, sumasampalataya. Sino rito yung sumampalataya kay Kristo? Halika. Yung si Lazaro, sumampalataya kay Kristo. Hindi, ikaw dyan ka. Ito yung sumampalataya, tumanggap kay Kristo. Ito si Lazaro. Namatay na Yun ang sinabi. Dahil naniniwala tayo si Kristo namatay at muling nabuhay. Kaya ang katunayan na tayo muling bubuhayin Si Kristo namatay, muling nabuhay. Ano sa langit? Naniniwala din tayong bubuhayin muli. Tayong mga sumasampalataya ay naniniwala tayong bubuhayin muli. Upang isama kay Jesus. Upang isama kay Jesus. Okay. Sige, tuloy mo pa. Tapusin mo. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Ito ang itinuturo ni Kristo na inuulit lamang namin ni Kuya Soseng ngayong araw na ito sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa tayong mga buhay pa at natitira pa sa mundong ito sa pagparito ng Panginoon, sa pagparito ni Kristo, second coming pagbabalik, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Hindi tayo mauna sa mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. Mauna muna sila. Okay, tuloy. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sa araw na yon, si Kristo ay bababa mula sa langit. Panginoon, Kristo kasama ang mga anghel. At ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, okay. Bubuhayin. Yung kaluluwa ng Espiritu, dito ka. Wala pa dito sa lupa, hindi mo na. Ikaw, dito ka. Ikaw yung si Lazaro. Lazaro, yung katawan at kaluluwa ni Lazaro, nasaan? Dito, kay Lazaro.
Yan. Ayan, galing pala sa langit. Yung diyan mo na yung ay. Okay, ayan yung sumampalataya. Si Kristo, bumaba si Kristo. Sa araw na yon, Yeah. sa pagbabalik ni Kristo, Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya Ang Diyos, kay Kristo kasama. ay bubuhayin muna. oh, andyan. Okay, wala pa sa lupa ha. Wala pa sa lupa. Okay, bubuhayin muna. Hindi mauuna yung mga buhay pa ha. Yeah. Okay? Tapos na kayo sa hanggang Diba? 18. Sa 17 tayo. Sige. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Okay. Alapaap pa. Alapaap. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa, Na natitira. na natitira na sumasampalataya, Titipunin ay titipunin din sa alapaap. sa alapaap. O, dito muna tayo. Tingnan natin mamaya kung sino yan. Tuloy pa. Kasama ang mga binuhay. Kasama ang mga binuhay. Tayo Yeah. mga buhay pa. Una muna yung patay, bubuhayin. Yeah. Tapos susunod tayo. Pero mamaya muna babasahin natin yung verse pa dyan. Oo. Okay, tapos na. Nasasay? Upang salubungin ng Panginoon. Upang salubungin ng Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Sa ipapawid. Yeah. Panginoon. Sama-sama sila sa ipapawid ha. Sa salubong ha. Pagsalubong ang pinag-uusapan natin ha. Una yung patay, yung binuhay. Tapos tayo naman ang pinakahuli, dulo. Tayo naman sa salubong. Yeah. Saan lugar? Sa ipapawid. Sa ipapawid. Okay, tapos na. Yeah. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Sa gayon, makakapiling natin si Kristo magpakailanman. Yung magpakailanman na yan, meron niyang bilang 1,000 taon. Pero andyan muna yan. Susunod sa 1,000 taon, meron pa yung magpakailan-kailanman. Yeah. Okay? Diyan mo na, sasalubong pa ha. Okay, dagdagan natin ang verse. Mateo 25:31-36. Mabilis lang kayo sa Mateo. Para makita natin yung mga verses na yan ay nasa Bible, yan ang mangyayari. Kahit ayaw mong maniwala, yan ang mangyayari. Abutan ka ni Kristo sa kanyang pagdating or mamatay ka, nandun ka, kung buhay ka pa, nandito tayo. Okay? Yan sa 36. Mateo 25:31-36. 31. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang mga anghel, Okay, hold. Yeah. Ito rin yung binabanggit yan, dinagdagan natin na yung verse ha. Pagpabalik ni Kristo bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel. O, lahat ng anghel kasi nasa langit, maraming anghel eh. O, Yeah. kasama ni Kristo mga anghel. Okay, tuloy mo pa. Uupo siya sa trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman niya sa harapan niya ang lahat ng tao. At sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Okay. Yeah. Yung verse na yan, parehas din yan, pagbabalik ni Kristo. Okay, urong nga ulit tayo, ibang verse naman tayo. Yeah. Unang Korinto 15:42-58. Unang Korinto, ang binabanggit doon, pagbabalik mo rin ni Kristo. Unang Korinto 15:42 hanggang 58. Yeah. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Okay. Tungkol sa pagkamatay, yung katawang inilibing, mabubulok, pati yung katawan na yan na nalibulok. Pero nung bumaba si Kristo, sabi doon siya sumisigaw. At sa isang tinig ay binuhay ang mga patay. Ibig sabihin, yung patay mong buhay, maaaring nabulok na siya, naging abo na, binuhay. Pero yung hindi pa ha. Okay, tuloy ka sasay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Hold. Sino yung physical na katawan? Yung physical na katawan na okay. Kayong dalawa, nung kayo'y nandyan sa libingan, nung kayo'y ilibing, sabi doon, ang katawan yung physical ay pangit. Yeah. At, ano sabi? Pangit at mahina. At mahina. Ngayon, nung muling nabuhay, Maganda't malakas kapag maganda muling nabuhay. at malakas. Okay, balik na sa langit. Nirepresent ko lang yung katawang binuhay ha. Malakas. Hello? Nung tayo nilibing, kung matanda ka na, baka kulugot na, pangit na yung itsura mo. Nung muling binuhay, ang itsura niya, Adonis. bumata, at malakas. Malakas. Marami pang sinasabi dyan, walang dangal nung ikaw ay nilibing. Yeah. Ngayon, puno ng karangalan. Yes. O tuloy pa kayo sa Yan, inilibing na ang nakatawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Alright. Kung may katawang panlupa, Hold. pero panlangit. Okay. Yeah. Panlupa. Ngayon, ang tawag dyan ay katawang panlangit. Yeah. Ang tawag dyan ng iba dyan ay glorified, pinabanal na katawan. Hindi na yung katulad natin ngayon na kay dudungis, no? May dangal, malakas. Tuloy kayo sa
Ngunit hindi na una ang panlangit, panlupa muna bago ang panlangit. Alright. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng mula sa lupa. Ang nire-representa ni Adan, yung unang Adan na nilikha ng tao. Yeah. Ang nire-representa naman dyan ng pangalawang Adan, si Kristo. So, yeah. Alright, tuloy guys. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Alright, hold. Nung Yeah. tayo pinanganak, katulad tayo ni Adan sa physical na katawan, kaya nga meron tayong tinatawag ni natural na kasalanan kasi yung physical nating katawan, hindi nanggaling sa unggoy yan. Sa isa lamang ang ating pinanggalingan, si Yeah. Eva at si Adan. Yes. At yun ang namana natin sa physical na yan, pero ang namana natin doon sa spiritual, yung espiritong nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Tuloy pa kay Sasay. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa mga taong nanggaling sa langit. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hold. Sabi ni Apostol Pablo, itong sinasabi ko sa inyo ay hiwaga. Yeah. Hindi ito na ipapaliwanag sa siyensya. Hindi ito maiintindihan sa pamamagitan lamang ng pagpapaliwanag ng salita. Yeah. Kailangan dito ng espiritual na katawan at pag-iisip para itong lahat ng bagay na pinag-uusapan natin na ito'y inyong maunawaan. Ang makakaunawa lamang nito'y ang mga taong sumampalataya ay Kristo. Kahit gaano ka katalino, hindi mo yan maintindihan. Yeah. Ang maintindihan mo lang, ikaw ay galing sa unggoy, ikaw ay kung ano-anong mga scientific na bagay maintindihan mo. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, isang hiwaga ang bagay na ito. Tuloy mo kay Sosay. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Hallelujah. Sa isang sandali, sa isang kasat mata, Hallelujah. sabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Hold kay Sosay, pag-ihip ng trompeta, pagbabalik ni Kristo, ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sino yung tayo? Mananampalataya. Mananampalataya. Yeah. Ano sabi sa mga, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Okay, tuloy pa kayo sa Yeah, ngunit lahat tayo babaguhin. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok. Okay, Yeah. nauna yung namatay. Hold kayo sa ano, nauna yung namatay. Yeah. Ang sumunod, tayo naman na hindi pa namamatay, na sumasampalataya kay Kristo, pagdating ni Kristo, Babaguhin. magkakaroon tayo, babaguhin ng ating katawan at tayo man ay sasalubong. Okay, halimbawa lang yung kalahati sa atin, halimbawa lang, yung kalahati sa atin ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Sabi rito, hindi lahat tayo mamamatay. Ngunit, lahat tayo babaguhin. Yung kumara, yung kalahati sumasampalataya kay Kristo Sabihin natin, taka na muna yung dalawa, ikaw, kayong dalawa, halika, kayong dalawa. Sumasampalataya kay Kristo. Espiritu, kaluluwa, nandiyan sa loob ng katawan nyo. Sa isang kisap mata, nasabi ka sa Yeah, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. kasabay ng pag-ihip ng trompeta, kisap Yeah. mata, napakabilis ng isang Yeah. twinkling of an eye, sabi Yeah. nga, ang Yeah. inyong katawan ay papalitan ng katawang hindi na mamamatay. Babaguhin tayo lahat. Babaguhin tayo lahat at tayo'y sasalubong kay Kristo. Amen. Sasalubong sa alapa, may lugar. Naka-specify kung saan. Sasalubong kay Kristo kasi bumalik Yeah. Sasalubong tayo kasama ng mga binuhay. Sasalubong tayo. Wala pa tayo sa lupa. Ito ang pinaka-interesting yung pagbalik ni Kristo sa lupa. Pero interesting din. Nandiyan sa alapa. 3.5 taon. Celebration nga. Nandiyan yung tinatawag na kasalan ng iglesia. Ng church. Ikakasal. Tayo yung babaeng ikakasal. Pero ano lang yon, halintulad lang ng kasalan. Kasi ito yung pinakamasayang bagay na nalalaman ng tao na unawa natin. Yung tayo yung inasal dito sa lupa. Kaya hinalintulad ito doon sa celebration ng kasalan. Ang babaeng ikakasal ay church. Tayo, yung mga sumampalataya, ang tawag sa atin, iglesia. Tayo yung katawan ni Kristo. Okay, tuloy pa kayo sa say. Yeah. Ang katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Alright. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ganap na ang
tagumpay. Yeah. Okay. Kaya sinasabi, hanggang hindi napapalitan ng ating katawan, ng katawang hindi na mamamatay. Ayun, yung sumalubong. Kunwari, sumalubong tayo, pero huwag na tayo doon. Diyan na muna tayo. Napalitan na ng katawang hindi na mamamatay kailanman. Superman. Hindi lang Superman. Si Superman, hindi natin kwentong ano lang yun eh. Kwentong kutsero lang yun eh. Ito, reality to. Ito ang katotohanan. Napakaraming verse na nakasabog dyan sa Bible. No? Kaya sabi nung mayaman na gustong bumalik eh, nanagaw sa daigdig ng patay eh. Pabalikin niyo po ako sa lupa. Kasi marami pa akong kapatid, ayaw ko silang mapunta rito sa daigdig ng pagdurusa. Okay? Kapag ang katawan natin na mamamatay, mabubulong, napalitan ng hindi na mabubulong, sabi ng Panginoon, ganap na ang ating tagumpay. Ganap na. Hindi na tayo magkakasala kailanman. Alright? May naintindihan tayo? Okay. Ito na. Ito na, ito na ang interest. O, naintindihan natin ha. Ang patay muling binuhay. Yung mga namatay, nagpunta ng langit. Yung iba, nagdaigdig ng patay. Pagbabalik ni Kristo, kasama ang lahat ng mga anghel. Kasama yung mga patay. Kasama yung mga kaluluwa at espiritu ng patay. Binuhay muna yung patay, hindi tayo nauna. At sumunod yung sumasampalataya ay sumalubong din kay Kristo sa impapawid. Ay nasa impapawid. Daigdig ng ito, libingan, nakalibing. Daigdig ng patay, hindi yan kasali rito ha. Tayo mga nabubuhay pa, yung naghihintay, sumasampalataya ay sumalubing. Alright, okay, verse ulit tayo. Kailan darating ang Panginoon? 1 Thessalonica 5, 1-11. Huwag mo nang basahin ko, kasi ang verse doon, kung kailan, yung oras. Sabi doon, wala nakakaalam. Siya'y babalik katulad ng magnanakaw. Wala nakakaalam. Kaya kapag mayroong nagsabi sa inyo, nakaw si Kristo, nandoon na sa Maragondon. Nakaw, nandoon na sa Davao. Yun ay maling propesiya. Hindi totoo yun. Okay? Kailan? Wala nakakaalam. Di natin alam. Dalawang bagay lang hindi natin alam sa buhay natin. Pagkamatay mo, kung kailan ka mamamatay, o kailan babalik si Kristo. Okay, may naunawa tayo ha? Alright. Punta na tayo ngayon sa pahayag. Pahayag 1. Ay, teka pala. Gaano katagal yan bago bumaba? 3.5 taon. Ang daming verse dyan, hindi ko nahanapin sa inyo bukas. Sa isang araw na lang. 3.5 taon, may celebration dito sa langit. Dito naman sa lupa, no? Dito naman sa lupa. Sige, basa natin, Joseph. Revelation chapter 19. 1-20. Alright. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit ng maawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang kaligtasan, karangalan, kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan na siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Bulis lang umawi, purihin ang Panginoon, walang tigil na tataas ang usok mula sa nasusunog na lungsod. Ang 24 na pinuno at 4 na nilang nabuhay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen, purihin ang Panginoon. May nagsalita mula sa trono, purihin niyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya. Dakila o hamak man kayong mga banal, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkatapos ay narinig ko para sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae. Nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay isag-isag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. May tinatawag na malinis, puting-puting lino ha. Alam niyo yung barong natin, yung barong pagkakasal ka, di ba? Damit tayo ng barong. Yan ang talagang traditional na damit natin eh, pag ikakasal ka, di ba? Kung minsan naman, na-influensyan tayo ng Amerikano, naka-Amerikana ka naman. Pero ang traditional natin, puting-puti, malinis. Ang babae naman, malinis din. Babae, puting-puti rin ang damit. Lagi nga, halintulad, yung ating kasalan sa langit. Ano yung ating damit? Binihisan siya ng puting-puting lino. Tuloy mo ba kayo sa yung puting linong damit na yan, sa ibang verses, sabi yan yung mabubuting ginagawa natin dito sa lupa. Mula lang tayo kumilala kay Kristo. Nabihisan siya ng malinis at puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa. Ayun! Sinabi pala. Ng mga hinirang ng Diyos.
At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalang ang mga inaanyayahan Hold, kaysa sa inyo, no? Mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. sa kasalan ng kordero. Ibig sabihin, merong mga hindi inanyayahan. Yeah. No? Kasi doon sa kasalan ng 10 virgin no? Merong mga tao nga, nagpumilit pa rin pumasok pero nakita nila yung damit hindi pang kasalan Pinabalik siya Nalabas. Pinalabas no? Okay, tuloy po kay Sasay. So, nagpatino pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag. Ako may alipin din tulad mo at tulad ng ibang mga mananampalatayang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Sapagkat ang katotohanan ng pinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng pinahayag ng mga propeta. Pagkaraan nito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang umatol at makipagdigma. Hold Kabayong puti ang sakay nito'y tapat at totoo. Ang tawag sa kaniya ay salita ng Diyos. Okay, Yeah. ito na yung pangalawang pagbalik ni Kristo Yeah. Ano sabi daw, anong gagawin niya? Hahatol. Yung unang pagdating ni Kristo, siya ay tupang iaalay. Yeah. Yung unang pagdating ito pangalawang pagbalik na ni Kristo. Anong Yeah. gagawin niya? Hahatol na siya. Kaya matuwid na humatol. Okay. Hahatol na Okay, tuloy. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa Ang kanyang, dami niyang korona, nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya. sa kanyang Sa Katawan? Ang pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan niyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan. ang tawag sa kanya ay Tawag sa kanya ay salita ng Diyos. ang salita ng Diyos doon sa Genesis na lumilika sa lahat ng bagay, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, Yeah. walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan ng salita. Yeah. Siya ay nagkatawang tao at nanirahan sa ating piling. Yes. Salita ng Diyos, si Jesus, ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Okay, pa kayo Jose. Yeah. Pagpakas natin ang Panginoon. Yes. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino. Okay. At nakasakay rin sa mga kabayong puti. Okay. May matay. Yeah. Kabayong puti, Kabayong ibig sabihin, paparating. Pag sinapag representation niya, nasakay sa kabayong puti, ibig sabihin, paparating. Yeah. Katulad riyan nga ng mga hinalintulad. Okay, tuloy mo pa kayo sa May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang... May lumalabas na matalim na tabak sa kanyang bibig Yeah. na gagamitin niya Panlupig sa mga bansa. panlupig sa mga bansa. Okay, Yes. ano yung tabak? Ang salita ng Diyos ay katulad ng Tabak. isang tabak na magkabilang talim. Yes. May Yes. lumalabas. Ang Panginoon, pag nabalik muli, number 1, ang kanyang gagawin, hahatol. Pangalawa, ang kanyang gagawin, makikidigma. May digmaan mangyayari. Yes. Okay, nung unang pagdating ni Kristo, siya isang tupang inialay. Wala siyang ginawa kundi ialay ang kanyang buhay. Yes. Although, sinabi ni Kristo na, alam mo ba, kahit ilang batalyong anghel kaya ko tumawag ngayon para wasakin kayong lahat. Pero hindi niya ginawa kasi ang unang pagdating ni Kristo, siya ay katulad ng isang tupang iaalay para sa ating mga kasalanan. Sa kanyang muling pagbabalik, ang isa sa kanyang gagawin, hahatol. Yeah. Pangalawa, makikidigma. Yes. Saan siya makikidigma? Sa mga bansa. Ano ba? Meron ngayong pamunuan sa mga bansa, may demokrasya, mayroong komunista, mayroong lahat ng uri ng pamamahala sa daigdig na ito na hindi kumikilala sa ating hari na mamumuno sa atin. Yes. Katunayan, sa mga oras na to, mula nung dumating si Kristo, kung matatandaan ninyo, si King Nebuchadnezzar, si Daniel, nagkaroon ng pangitayan ng hari. Sabi ni Daniel sa kanyang mahal na hari, pinakita sa inyo ng Diyos ang pamamahalang darating sa daigdig na ito. Ikaw ngayon ang namamahala, ikaw yung unang ulong dito. Ang darating na susunod mong mamamahala sa daigdig, ang Medo-Persia, ang Grisya, at ang susunod, Roman Empire. At doon sa Roman Empire, na nakita ng pangitayin ni Daniel at nung hari, mayroong isang maliit na batong bulagsak sa paa. Ibig sabihin, sa panahon ng paghahari ng Roman Empire, wala pang nangyayari libong taon pa bago pa dumating yung propesiya. At dumating si Kristo. Kaya si Kristo, nung pag meron tayong mga, ang tawag dito, mga yung pagkamahal na araw, yung prosesyon, yung mga Roman soldier. No, kasi Roman Empire, dumating si Kristo, panahon yun.
Magmula noon, si Kristo'y naghari na. Pero ibang paghahari ito ha, maghahari ito sa daigdig. Si Kristo'y naghahari na. Paano siya naghahari? Sa mga taong nagpasakop sa Kanya. Amen. Sa mga taong tumanggap kay Kristo, katulad ko, katulad ni Kuya Soseng, kami pinaghaharian na ngayon ng isang hari na hari ng mga hari sa Kanyang pagdating. Si Kristo. Pinaghaharian na kami ngayon. Kaya kami, hindi kami naloloko ng mga mandarayang, mga namamahala sa mundong ito eh. Yeah. Ngayon, eto na ngayon. No? Pagbabalik na muli ni Kristo, tuloy mo kay Sasay. Yeah. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlubig sa mga bansa. Hallelujah, hold kay Sasay. Pagbabalik ni Kristo, andyan pa yan ha, wala pa, celebration pa. Pagbalik na rito sa daigdig, siya'y mamamahala sa pamamagitan ng tungkod na Tungkod na bakal. bakal at paagusin mula sa pisa ng... Ulit, tungkod na bakal, ulit. Kaya mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Tungkod na bakal ang gagamitin ng Panginoon sa kanyang pamamahala. Tuloy mo pa kayo At paagusin mula sa pisa ng ubas ang alak ng puot ng Diyos. Aagusin mula sa pisa ng ubas ang pot ng Diyos. Na makapangyarihan sa lahat. Okay, yan ang gagawin. Okay, dito muna ha. 3 kalahating taon ha. Ang daming verse niyan. Napakaraming verse. 3 kalahating taon celebration. Daigdig ng patak. Mga patay. Diyan lang kayo. Itong 3 kalahating taon na to, ito ang pinaka-critical. At ito ay mangyayari anumang oras mula ngayon. Habang mayroong 3 kalahating taon nangyayari dito celebration, ng mga sumasampalataya, sumalubong, yung mga patay, binuhay, dito sa daigdig. Kung halimbawa kami ni Kuya Soseng niya, hindi kami nakasali. Halimbawa, hindi kami inimbita. Halimbawa, dito sa daigdig, bago dumating si Kristo, merong tinatawag na Antikristo, gagayahin niya dito sa daigdig yung gagawain ni Kristo bago siya bumalik. Sasabihin niya, ako yung Kristo. Ako yung tagapagligtas. Lahat ng tao sa daigdig, hindi na makakabili, hindi na makakapagbenta kung wala kang tatak na Antikristo. Tatatakan tayo sa kamay at sa noo. Lalagay niya yung, siguro, computer number yan, ano kayo sasang, no? Chip yata yan. Walang pera, wala na. Itong Antikristo nito, siya ang mamamahala sa daigdig. Ang tawag sa kanya, isang gobyerno, isang pera, isang relihiyon. Wala nang boundary itong daigdig, wala. Mamumuno rito itong tinatawag na Antikristo sa loob ng 3 kalahating taon, gagayahin niya yung gagawin niya. Yung sinasabi dito ng Kuya Soseng na siya'y mamamahala, paaagusin ang mga dugo ng tao. Yan ay yung kanyang pagkatapos ng 300 years, pagbalik ni Kristo, magkakaroon ng giyera, digmaan. Sinong kalaban ni Kristo? Lahat ng mga bansa dito sa daigdig. Kaya sabi niya, paaagusin niya ang lahat ng dugo. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Mawawala na yung demokrasya. Yan ang kanyang i-conquer. Lahat ng uri ng pamamahala sa daigdig na ito na pinamamahalaan ngayon ng Diyos ng kasamaan. Nasaan Diyos ng kasamaan? Nasaan yung Diyos ng kasamaan? Ha? Ito ka, ano ito ka sa lupa? Ayan, humarap ka sa kanila, sa amin. Takot ka. Bago na, dati. 3 kalahating taon, nandiyan pa siya. Yeah. Ano ba? Makikita natin anong gagawin sa kanya ng Panginoon. Pagbaba dito ng Panginoon, makikita natin yan ng unang tatalian, itatapon yan sa abyss. Yeah. Pinakamalalim na hukay, na wala hangganan ng lalim. Kasi yan yung nagdadaya sa daigdig na ito. Kaya yung 1,000 taon ng pamamahala ni Kristo, wala nang gera. Okay, tuloy mo pa kayo sa side. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hold, saan ang Panginoon? No? Basang-basa sa dugo ang kanyang damit, ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Merong matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Salita lang, nagsasalita lang ang Panginoon. Mula nang umpisa hanggang ngayon, nagsasalita lang ang Panginoon. Actually, ngayon, binabasa natin salita ng Diyos. Yeah. Yung kanyang paghahari sa tungkod na bakal, salita lamang. Wala siyang hindi pwede gawin, kundi pag nagsalita siya, magkaroon ng apoy, babaan apoy. Sila kayo lahat, patay lahat yung tao na ayaw kumilala kay Kristo. Mamamahala siya tungkod na bakal. Hindi na siya katulad nung kauna niyang pagdating na
nakabahat, pinatay, pinako sa krus. Hindi na. Hari na ng mga hari siya. Yes. Panginoon ng mga Panginoon. Tuloy mo kay Sasay. Yeah. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa impapawid. Dali kayo at magkatipon sa malaking handaan ng Hold. Diyos. Kay Sasay, hold. Hmm. Kaya maraming tao, hindi nila maintindihan yung nakasulat sa Bible. Akala nila, yung nakasulat sa Bible, kung paano siya sinulat, yun yung pangyayari ng pagkakasunod-sunod. Merong mga pangyayari, sabay-sabay nangyayari, nagkakaroon dito ng 3 taon at kalahati. Meron doon dito, 3 taon at kalahati na pinaka-critical, nangyayari din magkakasabay. Hindi maaaring may sulat ng isang sulat na magkasabay na gano'n. Kaya maraming tao, mayroong pre-trib, may mid-trib, may post-trib, iba-iba. Kasi hindi nila maunawaan ano itong nababasa nila. At kanya-kanya sila ng mga interpretation. Tamo tayo, wala tayong tinuturo, post-trib, pre-trib. Bakit? Salita ng Diyos lang binabasa natin. Kung ano man yung intindi nyo dyan, kung post-trib, pre-trib, kung ano man intindi nyo, huwag natin pag-usapan nyo kasi yung doctrines. Tuloy mo kayo, Sasay. Sabi dito, nakita ko na naman isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa ipapawid. Halika kayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Kainin niyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at ang kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin, malaya at hamak at takila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo. Hold, Sasay. Ayan. Digmaan to ha. Ito na, Panginoon ha, bababa na ha. Kakaroon ng digmaan dito sa lupa. Sinong kalaban niya? Mga hari, mga pinuno, mga kawal, mga halimaw. tao. At ang nangyari, napakaraming patay. Kaya sabi, pupunta rin ito sa daigdig, paaaguso niya ang dugo. Ang patay, hindi na maililimig sa dami. Yeah. Anong sasabihin? Anong sasabihin? May nagsalita yung anghel eh. Mga ibon, tinapos niya mga ibon lahat. Kainin niyo yung mga bangkay. Lahat ng bangkay, lamunin niyo. Yeah. Okay, after na, tuloy pa kayo Sasay. At nakita ko nagkatipon ng mga halimaw, mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Hold. Sino kakalabanin ng mga hari, mga pinuno? Nakasakay Yung sa kabayo. nakasakay sa kabayo, si Kristo. Okay, yeah. Na darating. At yung kanyang mga anghel at yung kanyang mga kasamang taong muling binuhay na nakasakay din sa mga kabayong puti. Bakit? Pagdating dito sa lupa, sa susunod na verse, makikita natin anong magiging trabaho natin. Yeah. Yung mga mananampalataya, magiging pari ng Diyos, tagapaglingkod ng Diyos dito sa daigdig. Okay, tuloy mo pa kayo sa Nabihag ang halimaw, gayon din Sabihin na natin ha, halimaw, sino pa? gayon din ang mga huwad ng mga propeta Ang mga huwad na propeta, na gumagawa ng mga kababalagan sa harap ng halimaw upang ang mga dayain gumagawa ng kabalagan sa harap ng halimaw upang dayain, ang mga taong may tanda ng halimaw ang mga taong may tanda ng halimaw dito sa daigdig, at sumasamba sa larawan 3 years nito. nagtatatak, may tanda ng halimaw, may mga taong pinoses na mismo ng espiritu ng Diyos ng kasamaan, merong isang tatayong tao, ipoposes na siya. Yeah. At yung walang tanda, halimbawa kami ni Kuya Soseng, hindi kami nakasama sa pagsalubong, hindi kami tatanggap ng tatak ng tandang yan. At dahil hindi kami tatatak, kumari kami tatlo ni Rod, naiwan kami ni Amang, ayaw namin! Ayaw namin! Pak! Papatayin. Putol ang ulo, patay. Makikita natin kung saan kami pupunta. Yes. Pag kami pinatay, yung oras na yon, sasama muli kami sa inyo. Makikita natin eh, sabi ng anghel, sino itong mga putol ang ulong ito? Sila yung mga hindi tumanggap ng tatak. Pero pinatay. Yeah. Magpinagpala yung sumalubong. Siguro, baka kami ni Kuya Sosing, compromising Christian kami, marami ang damit namin, hindi kami ninaya sa kasalan. Ang daming ganyan ngayon. Hindi kami ninaya kasi hindi kami karapat dapat. Marumi ang aming damit. Paglinggo lang kami nila, hallelujah, hallelujah. Pagdating ng Lunes, Sabado, pagpunta namin ni Kuya Sosing sa munisipyo, nakawin natin yan. Pamigay natin sa mga pastor na mga... No? Ako naman, negosyante. Ay, yung tax ko. Hoy, Banji, nakawin natin lahat yung tax natin, ha? Nakawin natin yan. Nakawin natin lahat sa mga tao yan. Huwag tayo, nakaw. Wala nakakaalam sa atin. Kami, maaari yung mga Kristiyanong compromising. Yes. Hindi kami nakasama sa kasalan kasi hindi kami karapat dapat. Yung mga nakasama, sabi dito, binihis
Binibihisan sila ng mapuputing damit. Bakit? Araw-gabi naghihintay sila kay Kristo. Alam nilang si Kristo'y maaaring dumating anytime. Kami ni Kuya Sosing, malayo pa. Hindi pa darating si Kristo. Magpasasa muna tayo sa ano. Pero, Kristiyano tayo, Kuya Sosing ha. Barnagin tayo ha. Roda, barnagan ha. Pagdating ni Kristo, alam natin dumating si Kristo kasi nawala yung ating mga kasama. Tayo ngayon, eto ngayon, alam natin may tribulasyon na baga. Yung binabasa ni Kuya Sosing, tribulasyon na yan dito sa lupa. Paghihirap. Ang tawag na tribulasyon, paghihirap. Andito na yung tataka na yan, walang makakabili. Mga Kristiyano, tatago na lang tayo sa bundok kung ayaw natin tumanggap kay Kristo. Pero, kahit ang tago gawin mo, matatagpuan ka. At kapag hindi ka tumanggap kay Kristo, puputulan ka ng ulo. Mababasa natin yan maya-maya. Sige, tuloy mo kayo, Soseng. Yeah. Nabihag ang halimaw, gayon din ang mga huwad na propeta na Ay, pagbalik na ni Kristo yan, ha? Hmm. Eto na, bumaba na ang Panginoon. Nagkaroon na ng digmaan na to. Nabihag ang halimaw, yung tumayo na nagpakita ng gumagawa ng mga himala at mga kababalaghan. Nabihag. O, tuloy mo kayo, Soseng. Yeah, nabihag ang halimaw at upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa laraw nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na Ang halimaw at ang huwad na propeta, ikaw ang halimaw, halika. Ikaw ang huwad na propeta, ikaw ang halimaw, huwad na propeta, halika. Dito kayo dalawa. Pagbaba ni Kristo, ikaw, sumanib ka siya kasi espiritu ko eh. Ito, physical to. Huwad na propeta at halimaw. Yung halimaw, maaaring yan yung nagsabi, ako ang Kristo. Yung espiritu ng Diyos na kasamaan, sumanib sa isa sa yan. Sumanib. Kaya nakakagawa ng Himalaya kasi may physical na yan, may computer ano na yan, may power yan, may kapangyarihan na ng gera yan. Kung anong uri, pindutin yan, may nuclear power, etc. Lahat-lahat na yan. Anong nangyari? Nabihag ang halimaw at anong ginawa kayo sa at ang huwad ng propeta at ang halimaw, inagis ng buhay tinagis ng buhay sa lawa ng apoy na sa lawa ng apoy na nagliliyab. nasupre. At nasaan ang Panginoon? Halika pa, asan ang Panginoon? Salita lang. Wala siyang kailangan gawin kundi salita lang. Itapo na yan sa mga lawang apoy sa nagliliyab na asupre. O, tapon. Wala kayong magagawa kundi tapon. Kundi pag nagsalita si Kristo, kung ano yung sinabi niya, yun ang mangyayari. Kahit tapon. Tinapon kayo ni Kristo. Lawa ng asupre. Iba yan sa daigdig ng patay, ha? Lake of fire. Okay. Itinapon sila ng buhay. Hindi sila pinatay. Buhay. Yeah. Tinapon. Yun ang sinabi. Tuloy ka sa atin. Inagis sila ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Nagliliyab na asupre. Yes. Buhay. Tuloy ka sa atin. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak. Ang kanilang mga sundalo, Yeah. no, kung siya yung katawan ni Xi Jinping, na merong, sabi ron 5 milyon ang sundalo ni Xi Jinping, hanggang 10 milyon. Kasi ang tao sa China 1.7 billion yata, 1 point something billion. Ang sundalo niya ay milyon. 10 milyon yata ang sundalo niya. Kasama ang kanyang mga sundalo ay pinatay. Tama Yes. na sasayan, Yeah. Pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig sa niya. pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ni Jesus. Yeah. Na nakasakay sa kabayo. Salita lang, nagsasalita lang. Kunyari, mga kalgala, patay. Patay lang, patay. Salita lang. Hindi niya kailangan ng tulong ng kahit sino sa atin. Hindi niya kailangan. Okay? Sa busog ng gusto ang mga ibon, Ayan na, oh. sa pagkain ng kanilang mga Ayan. bangkay. Sabi ngayon ng Panginoon, mga ibon. Sabi ng mga anghel na sumusunod sa kanya, maraming hakbo eh. Mga ibon. Lamunin niyo lahat ng bangkay na mga sundalo na yan. Okay, time na raw. Sabi ni Ron, teka lang Ron. Meron pa tayo, hanggang 20 sana tayo, bababa ang Panginoon. Si Balen, next week na lang. Next week, malapit nang bumaba ang Panginoon dito sa lupa, ha? Ando na, palakpakan natin ang Panginoon. May naunawaan kayo? Taas yung kamay, may naunawaan. Napaka-interesting, ano? Pag ito naunawaan nyo, ito ang puso ng mabuting balita. Ito ang dahilan bakit kami ng Joseph nangangaral. Ito ang dahilan bakit maraming mga mananampalataya ngayong oras na ito nangangaral. Itong mangyayari na ito. Dapat nakahanda tayong lahat dito. Alam natin ano mangyayari. Yes. So, God is good.